At atin pong niripasong mabuti kung bakit. At lalo pong niripaso po natin ultimo yung pagbisita bilang isang resources speaker o pagtugon sa summon ng Quadcom itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duwag Bastos Duterte. Siya po ay muli nagpakita na siya ay isang Duterte at hindi na po mababago ito. Hindi na po mababago yan. Marami siguro mga Pilipino ang Alan Jake Nolasco shoutout nagkakaroon ng inspirasyon na maging Duterte. Yan ang dahilan kung bakit meron po tayo mga tagapagtanggol ni Duterte hanggang ngayon. Hindi nila naisip na ayaw nila sigurong magkaroon ng halimbawa ang kanilang anak ng ganito kabastos na tao na sasabihin niya, ganito talaga ako, bastos ako. Walang hiya ako kahit sino ang kaharap ko. Ganito talaga ako eh. Ganyan po kababoy ang pagkatao nitong Dabawenyo. Hindi po Pilipino to, Dabawenyo. Itong si Duterte. Wala na po tayo nakitang puntos upang ipagtanggol natin itong si Duterte. I see no reason why he is being defended by any Filipino. Na kahit na sinong matinong Pilipino, mali na ididepende o ipagtatanggol o maninindigan sa tabi ni Duterte. Narinig mo yon? Narinig mo yon, Chicago? Narinig mo yung sinabi ni Sir Carbonell dito? Mali ang ipagtanggol mo si Digong. Kasi siya ay mamamatay tao. Narinig mo yun? Alam ko nanonood ka ngayon dito, mag-comment ka. Alam ko nandyan ka. Hindi ka makapag-comment dahil duwag ka rin. Antayin ko yung live mo, papasukin kita. Ha? Siguro magla-live ka mamaya, papasukin kita. Debate nga tayo, sige. Papalag ka ba, debate tayo? Chicago? Mali ang ipagtanggol mo ang isang pumapatay. Lalo na't hindi naman self-defense yung ginagawa. Diba? Iniyayabang pa nga yung pagpatay. Kailangan ba maging proud tayo doon? So, ito na. Tuloy natin tong kay Sir Waldy Carbonell. Una, siya po'y walang paggalang sa batas. Binababoy niya ang ating pong saligang batas. Siya po ay traidor sa bansa. Sa ibang bansa, sa buong mundo, ang tawag dyan ay treason. Pag traidor sa iyong sariling bansa. Yung bang sabihin mong, hindi bali na maging probinsya tayo ng China, hindi pwedeng biro yan. Tama. Para mo sinabi na bibiruin mo lamang na ipapairam ko ang asawa ko kay Xi Jinping. Grabe, hindi po pwedeng ganyang klaseng biro. There are bad jokes and there are good jokes. Duterte is incapable even of telling a good joke. Pero Eric Sanchez, shoutout At hindi sa lahat ng bagay, idadaan natin sa mga jokes, lalo na pag nandyan ka sa Senado or Congress at pag nagkamali ka, sasabihin mo, joke lang yun. Hindi naman kayo nagpunta dyan para mag-joke. Diba? Nagpunta ka dyan para seryosohin yung mga itatanong sa'yo. At wala kang karapatan, kasi resource person ka nga, wala kang karapatan na magtanong. At mang insulto. Pag tinanong ka, sasabihin mo, bakit pulis ka ba? Investigador ka ba? Para tanungin ako. Anong silbi ng pagpunta mo dyan kung hindi ka sasagot sa mga tanong? Ha? Utok ba? Kinakampihan ng mga Pilipino, ang deprensya po, hindi na si Duterte. Ang may deprensya ay mga Pilipino. Hanggang ngayon, mayroong mga vloggers, kakampi at pinagtatanggol to si Duterte. Mayroong mga vloggers, nakakampi at pinagtatanggol si Duterte. Pinagtatanggol mo? Yung mamamatay tao? Nakakaawa ka. Sige, balik natin kay Sir Carbonell. Lahat ng kasamaan ng isang tao, ano yan? Ito po ay ninathala po natin dito po sa ating aklat. Sabi ni Adi Dakoy-koy, ipipin ko Sabi ni Adi Dakoy-koy, mabuhay si Tatay Digong. Sana nga po mabuhay Ang dasal din namin, sana mabuhay pa siya. No? Sana nga, sana. Kasi mukhang hirap na siya kahit sa paglakad No? Kaya ang dasal namin, sana mabuhay ang tatay ninyo. Hindi naman kami masama Ipinagdadasal pa nga namin na sana nga mangyari yung hiling nyo. Diba?
Oy, salamat po sa 1,100 plus na thumbs up natin dyan sa mga nag-like sa ating live ngayon. Maraming salamat po. Tuloy natin. At a country run like hell ay isang bansang pinapatakbo parang impyerno. Ako po ang author niya. Sir BPM si Bisdak Pinas. Bakit po? Anong ginawa po ni Bisdak? Ito pong demonyo na cover, alam niyo na kung sino po yan, demonyo po yan. Ito po yung nag-aanyaya sa atin na magpunta sa impyerno. At hindi bali, sa likod naman po yan ay meron isang lalaki, author po yan na parang malaanghel naman kung titignan mo na matagal. Basta siya hindi lamang puyat. Ako po yan. Totoo. Pagdikitin niyo yung mukha ni Digong at Sir Carbonel. Layo, para alam mo, kung pagdidikitin niyo yung dalawang mukha, parang si Digong yung dumi. Hindi po, nagsasabi na ako ng totoo, ha? Parang si Digong yung dumi. Si Sir Carbonel yung tao. Kaibigan, tayo po ay naninindigan na dapat kung ano ang tama panindigan po natin. Hindi tama ang magpapatay. Hindi tama na aminin niya sa Senado na hindi ako nagbabayad ng mga pulis para pumatay. Tungkulin nila ang pumatay. Mali po yan. Matino tayong tao, pinapayagan natin at tatahimik tayo, tahimik tayo bilang Pilipino. Hindi po nararapat yan. Dapat umangal tayo. Dapat matuto tayong umangal, manindigan para sa ating pong pamilya. Kung gagayahin po yan ng ating pong mga anak, gusto ba natin yan? Yang murahin si Santo Papa ng mga Katoliko, kaya po tawag dyan ay Santo kasi yan po ang pinakabanal na pari sa buong mundo ng mga Katoliko. Ako po ay Muslim, ginagalang po natin lahat ng relihiyon. Maliban lamang sa relihiyon ng demonyo, pareho ng Kingdom of Jesus Christ. Ipagpatawad ninyo kayo mga nabulagan ni Kibuloy. Hindi ako maaring magbulag-bulagan sabihin, tama kayo, mali kayo, baboy ang inyong sinasabing anak ng Diyos. Paano nagkaanak ang Diyos dyan? Ang Diyos, kaya po siya tawag ay Diyos. Hindi niya kinakailangan ng partner. Sabi ni Edita, babasahin ko Ay nako, ikaw baka babalik sa'yo ang sinasabi mo, ballpoint. Kahapon po bumalik sa akin. Oo, yung sinabi ko, bumalik sa akin. At pinulutan ko na. Hindi ka updated. I-update kita, ha. Edita Guiluan. Oo. Ang mga sinabi ko, kahapon pa bumalik sa akin. Huli ka na sa balita, day. Manang. Huli ka na sa balita. Payag ka ba? Patayin ko yung anak mo. Bariling ko yung anak mo. Ha? Para iduluhin mo rin ako kasi baka sabihin niya, si Ballpoint Man, mamamatay tao na rin. Dahil pinatay yung anak ko, binaril. Pinugutan ng ulo yung anak ko. Idol ko na rin si Ballpoint Man. Payag ka ba? Gagayahin ko si Digong, payag ka. Pumayag ka na. Ha? Tapos pagpugot na yung ulo ng pamilya mo, sipain ko pa. Ano? Para iduluhin mo lang ako. Okay ba yun? Tatanga-tanga ka eh. Hindi niya kinakailangan ng anak. Wala po siyang nanay. Wala siyang tatay. Siya ay Diyos. Walang kapantay. Kung may Diyos yan, kung may nanay yan, di pareho lamang po natin yan. Hindi natin kapareho, kaya nga yan ay Diyos eh. At mali na sabihin ng kahit na sinong tao na ang Diyos ay stupido. Tama. Ang nagsabi niyan si Duterte. At kayo na nananalangin sa inyong Diyos, kahit na sinong inyong Diyos. Tumatahimik kayo, sabing stupido ang inyong Diyos. Alam po ninyo, yung pagiging tahimik sa gitna ng malawakang kasalanan ay pagbibigay ng bendisyon. Paano sinasabi nyo? Tama ka, Bok, tama ka, dudong. Dudunggo, digong nyo. Tama ka. Napakasama po niyan. Hindi pwede natin sabihin tama yan. Kinahiya natin yan. Ang ating kultura ay kultura dapat ng tao. Hindi ng kultura ng Pilipino. Ang kultura ng Pilipino silang-sila na pinapalakpakan ng demonyo. Sabing, peke si Jesus Christ. Lahat ng naniniwala kay Jesus Christ ang tawag ay Kristiyano. Sabi ni Vival, ang tanga-tanga mo, utak mo sa talampakan mo, vlogger. Hindi, yung utak ko nandito sa gilid ng puwit ko yung utak ko. Wala sa talampakan. Wala sa talampakan yung utak. May utak ako sa likod. May utak ako sa tiyan. May utak ako sa gilid ng tiyan. Kasi ang ulam ko, utak ng manok. Ang sarap ng ulam, utak ng manok. 'Di ba? Kaya huwag kang iiyak. Iyakin pala itong mga didishits na to eh, 'di ba? Alam nyo, kayo, dapat magpasalamat kayo sa akin. Kasi alam nyo kung bakit. Winawalang hiya ko lang naman yung yung sinusuportan mo. Ang pangit-pangit mo, mukha kang pukpuk dyan sa lugar mong putang ina mo kang babae ka. Animal kang babae ka na mukha kang inkanto
na nagpapakantot dyan sa lugar nyo, tarantado kang pukpuk ha? Ha? Manalamin ka muna, putang inang mukha yan. Ha? Alam mo, ang haba ng mukha mo, kabayo ka ba? Putang inang mukha. Papakita ko sa inyo, wait lang. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo to. Lagot ka sa akin ngayon. Umanda ka sa akin ngayon, ha? Epiplex lang natin yung kanyang kagandahan. Kagandahan kung wala nang iba. Diyan ka lang ha, wag kang aalis na animal ka, ha? Diyan ka lang. Tarantado ka. Ha? Wag kang aalis. Eh, maganda daw siya eh. Maganda daw siya. Tingnan natin yung kagandahan. Oy, rate nyo ha, 1 to 10 ha. 1 to 10. I-rate nyo po yung kanyang kagandahan. Okay? Handa na ba? Handa na ba? Ay, putang ina. Endangered faces ito. Hindi species ha. Faces. Face lang pala. Nag-iisa lang pala to. Putang inang muka. Ano? Ano na? Ha? Anong natanda? Putang ina mukha, gaga ka. Ha? Anong klase mukha yan? Galing kang basurahan, ha? Ha? Anong ginagawa mo sa basurahan? Tarantado ka. Yung nakapin. Siya po yan, yung nakapin dyan. Anong comment niya sa, babasahin ko nga yung comment niya. May comment siya dito eh. Anong comment niya sa, nakapin eh. Wala. Dito ko na lang basahin sa kabila. Sabi niya, ang tanga-tanga mo, utak mo, sa talampakan mo, vlogger na bayaran gago. Sino ngayon yung Sino ngayon yung mukhang dito, bayaran? Sino yung Engkanto? Ang ina. Yung Engkanto pala ngayon, nagsusocial media na. Utang inang mukha yan. Ang pangit-pangit mong animal ka. Ha? Next time, pag magkukomment kayo dito, mag-make up muna kayo. Utang ina mo ka. Ha? Pumapatol ako ng basher, di mo alam. Bababuyin kita. Baka iniisip nyo, laplapan, hindi. Pumapatol lang ako, bababuyin ko lang. Mayos ka, mayos ka, mayos ka, putang ina mo ka. Sige, focus na tayo dito kay Sir Carbonell, ha. Tanga-tanga ka. Walang umangal. Pinabayaan nila. Pinapalakpakan pa si Duterte. Sabi niyang, conscious yan bakit niya pinayagan? Sabi ni Lorna Fidit, wait lang ito. Ipipin ko Ipipin ko. Sabi niya, wow, grabe ka, makapintas, parang ang gwapo mo naman. Gwapo talaga ako. At ikaw, pangit ka rin. Isa kang pangit, no? Na alam mo yung yung naging pukpok lang din dyan sa inyong lugar. Ha? Tingnan natin. Ikaw, kumpara mo yung mukha mo sa mukha ko. Sige. Gusto mo sumali? Isasali kita dito? Maganda ka ba? Maganda ka sa paningin ng mga pangit din. Ano na, Lorna? Lorna.
Tarantado kayo mga didisits kayo, ha? Mga dutae kayo, ha? Ano? Isasali kita sa koleksyon ko dito? Gusto mong sumali? Sasali kita, walang problema. Oh, pagandahan kayo nito. Pero alam ko, papangit nyo talaga eh. Oh, pag kayo napintasan, nasasaktan kayo. Pag kayo yung namimintas, tuwan-tuwa kayo. Putang ina nyo. Ha? Ano? Magpintasan tayo, walang problema. Ang papangit nyo, mga animal kayo. Wala kayong silbi. Na siya ay masalvage, matorture, nakakawalang bilib. Ano ibig sabihin yan? Hindi ka panipaniwala na Diyos si Jesus Christ. Eh, ang ating pong pananaw dyan, lahat ng relihiyon na makakapagpabuti sa tao ay tamang relihiyon. Kung ikaw ay nagiging mabuti, nagiging tao ka, at hindi ka Pilipino, mga kaibigan, ikaw ay matino. Ang Pilipino wala nang katinuan. Sapagkat hanggang ngayon, meron mga nagtatanggol sa isang nagmumura sa Diyos, meron nagtatanggol sa nagpapatay ng maraming Pilipino, may nagtatanggol na Muslim. Diyan po sa nagpabomba ng Muslim city, the only Muslim city in the Philippines. Eh, may diferensya po talaga ang ating pong kultura. At habang nakikita ko na mayroong mga panelo, nakikita ko mayroong mga vlogger na rinig ko, may mga vlogger na nagtatanggol pa kay Duterte para po sinasabing, tama yan. Inamba niya si Dilima ng suntok. Akalain mo ninyo may nagko-comment, biro lamang yan. Paano naging Paano nga naging biro yun? Nakikipagbiruan ba si Dilima sa kanya? Babae, nakatalikod, walang kamalay-malay, inambahan ng isang lalaking matapang kuno. Partida, hindi mo siya maambahan ng harap-harapan, ha? Nagagawa mo lang yan pag nakatalikod yung tao. Ano yun? Yun ba yung tunay na katapangan? O kaduwagan? biro yan? Babae. Presidente ka, lalaki ka, amba mo ng suntok ang babae. Hindi ko sasabihin kayo ay bakla, sapagkat hindi po ako against sa mga bakla. Hindi ko po kalaban ng mga bakla. Mga bakla ay normal na bakla. Kaya lamang, pag manalo ang Duterte, tago ka na. And actually, maghanda na ako ng mabulaklak. Kasi isang uod na lang yung pipirma kay Digong. Mananalo siya sa lupa. Totoo yan. Isang uod na lang kasi yung pipirma. Maniwala kayo sa akin. Pero sana wag naman. Kasi maganda pa naman yung kulungan ng ICC. Ha? Pinakita ko kagabi yung kulungan ng ICC. Sa labas pa lang, ha, kung titingnan mo, ang ganda na. Doon nababagay si Digunggong. Diba? ayoko yung ginagawa silang parang babae, ayoko yung parang bibigyan sila ng patas ni Robin. Ay, salamat po sa 1,300 plus na likes natin dyan. Maraming salamat sa mga bagong pasok na nag-like sa ating live ngayon. At sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po. At Tuyay Fabon, shoutout po, ha. Hindi na pwede mag-asawa, lalaki sa lalaki ay isa bakla. Naninindigan po tayo, mali yan, ayoko yan. Ngayon, kung gusto niyo yan, sige, magpakasal kayo sa lalaki. Tingnan niyo pag naka-lips to lips niyo, bad breath na hindi bungi pa. Di bahala kayo, yan ang gusto niyo. Maging asawa ninyo, lalaki rin. Hindi ko po pinaninindigan yan at hindi po tayo tatahimik. Alam po ninyo, ang sabi nga ng Amerikano, hindi naman po tayo pro-American. Ang sabi nga ng Amerikano, pag ikaw ay nananahimik habang ang iyong batas ay tinatampalasan, ikaw ay nananahimik habang ang iyong bayan ay ninanakawan, ikaw ay nananahimik habang ang iyong mga kababayan ay inaapi, tinatapak-tapakan, abay, dapat lamang na maging kaawa-awa, dapat lamang na ikaw ay matulad sa mga inaapi, ikaw ay mapapabiktima sa mga pinapatay. Hindi po natin gusto yan. Ayaw natin yan. Kaya po tayo naninindigan. Ngayon, yung mga bumapatikos po sa atin, hindi ko po iniintindihan. Bumatikos kayo sapagkat yan ang inyong katapangan. Habang mayroong isang tao naninindigan laban sa kasamaan at ang inyong issue lamang ay wala na yan, matanda na yan. At yung kanyang libro, pinagbibili. Sabi ng tanga na nakapin, magkano ba ang bayad sa'yo ni Tambaluslos para manira ka? Buisit kayo, proud Tatay Digong. Maging proud ka talaga kasi malapit na yan eh. Ang binayad sa akin ni Fiona ng anak niya is malaki-laki. Sirain ko daw yung tatay niya para madaling mamatay yung tatay niya. At pagpatay na daw yung tatay niya, ang atensyon daw ng mga Pilipino mapupunta sa kanya. So, mananalo daw sila sa 2028. Kaya nga lang, isa-sacrifice daw niya yung tanga niyang tatay. Sinabi ko na sa'yo, ha?
binayaran ako ng anak niya, ha? Ah, Bili niya lamang yan. Hindi po issue. kalain mo ba naman, sobre-sobre yung natanggap ko? Ano? 500 na sobre? Punong-puno ng pera? Sabi ko, uy, tama-tama ito, sisirain ko yung tatay mo, ha? Akong bahala dito, ha? Oh, sabi niya, sige, sirain mo yung tatay ko para pag namatayan, mananalo ako sa 2028. Sabi ko, talaga, yun talaga yung plano mo? Oo, sabi niya, oo. Huwag kang mag-alala pag ako nanalo sa 2028, mas marami pang sobre yung matatanggap mo. Oh, edi sinira ko yung tatay niya. Oh, masama ba yun? Ako'y masunurin lang sa utos. Yan. Hindi po tayo nagbibenta ng libro para lamang magkapagbenta. Kaya po natin gustong kumalat itong ating libro. Nandito mga ebidensya ng kasamaan ni Duterte. Andito ang affidavit ni Arturo Las Cañas na siya pong pumatay sa isang broadcaster. Nandito po yung dahilan kung bakit binomba ang Marawi. The Quiet Kid, shoutout po, ha? Upang sa ganun, ang mga Muslim, mga kaibigan, ay malaman nila kung anong nangyari sa Marawi City, kung paano ito nabomba, at kung paano ito, Sabi ni Manchi Barrientes, kupal. Oo, kinukupal ko nga kayo ngayon, eh. Di mo nakita? Kinukupal ko kayo ngayon? Aba? Oh, maghanda ka ng ng gamot dyan. Baka ma-stroke ka. Ha? paano po ito, kung paano ito tinampalasan ng isang tao ng pangalan po ay Rodrigo Roa Gunggong Duterte. Nandito po yan, pinaninindigan po natin. Dapat, kung mali, ay ating pong panindigan na yan ay mali, labanan po natin. Hindi lalabanan ninyo yung taong nagsasabing mali yan. Mali na sabihin ng isang tao, alkalde pa naman, nakakaya sa buong mundo. Sabihin niya, habang tinitignan niya yung hubad na missionary si Jacqueline, yung Australiana. Abay, tinitignan niya habang ito'y nakahubad, patay, sa morgue. Sana pa ng mga reporter ng Davao. Sabi niya, napakaganda naman nito, puti-puti. Sana, pinagpilahan ito ng mga preso. Sana nauna mayor. Abay, pinalakpakan ng mga Pilipino. Pinalakpakan, nagtawa na. Sabi dito ni Rasmia Kapungan, Sir, isa ka ba sa adik at nagsasyabo? Kasi galit kayo sa mga Duterte. Actually, kung usapang shabs lang, ito, sa atin-atin na lang to. Atin-atin na lang yan. Atin-atin na lang yan. Huwag kayo mahingi, ha? Rasmia Kapungan, bobo ka. Bukaka mo yung puki mo. Oh, pakantot ka kay Kibulok. Oh, pero atin-atin lang to. Oh, atin-atin lang yan, ha? K.O. Oh, ngayon, alam mo na. Katanga ka. Okay? Rasmia, Kampungan, ang buong pamilya mo, putang ina ninyo dyan. Iparating mo yan sa buong angkan mong animal ka. Ha? Gago kayo. Putang ina ninyong lahat. Ha? Tuloy na natin to. Pasensya na po, ha. Hindi po ako snubber. Pinapansin ko po talaga yung mga tangad dyan sa baba, sa comment section, sa live comments. Pinapansin ko lang naman, kayo naman eh. Baka sabihin nyo, nang ini-snub ko kayo mga hindot kayo, mga basher kayo, ha. At least, pa paano napansin ko. Napansin ko yung kabubuhan nyo, ha. At yung mga barako matatapang, abay, nagpalakpakan din. Masama na po itong ating pong kultura. Kaya po, yan pong pagbisita niya dyan sa Quadcom, maraming umasa. Ang sabi nila, kung nabastos niya ang Senate, yung Senado, kayang-kaya niya yan sapagkat nandiyan sila Bato de la Rosa, yung kanyang sanggano na police chief, naging senador, yung kanyang atsoy na si Bongo na ginawa niyang bilyoner sa mga kontrata ng Davao Development Park, ay nandyan, ginawa niyang senador. Yung artista na kabarkada niya, si Robin Padilla, haram na Muslim, ginawa niya senador. Yung mga magnanakaw
sa kaban ng bahay na pareho ni Jinggoy Estrada, napawalan sa kulungan. Kakampi niya po lahat yan. Isa lamang ang matinong nakita ko ron na senador, si Senator Risa Hontiveros. Ultimo yung mga babae dyan na senadora, walang pakialam. Bakit? Talagang ganyan ang kultura nila Nancy Binay, Cynthia Villar, Lauren Legarda, si Grace Poe, lahat po. Abay, kumakampi o nananahimik. Pag kayo'y tahimik habang binababoy ang Senado, ibig sabihin yan, kampi kayo sa bumababoy. Ibig sabihin yan, pati kayo ay nararapat na matahalin tulad sa inyong mambababoy na dating Pangulo. Ang pangalan ay Rodrigo Duwag Duterte. Hindi po natin na-enjoy itong pagsabi na yan, pero kinakailangan po mapantayan natin ng konti yung kanyang kabangisan. Sapagkat masyado nang pong api itong ating bansa. Nangaapi na ng Pilipino, napakaraming pinapatay, napakaraming tao minura. Ultimo si Barack Obama, Pope minura. Tumatahimik tayo at kumakampi pa ang Pilipino. Pumapalakpak pa. Napapanood ko yung kanyang mga speeches. Naku, palakpakan ng hindi normal na mga... Kasi ang nakalagay dito mga pre sa kanyang video na to, no? Kasi may hawak na ebidensya si Carbonell Carbonell, pipilitin makarating sa Quadcom, dala ang ebidensya. Okay, so pupunta si Carbonell sa susunod na mga hearing diyan sa Quadcom. Dala-dala yung mga ebidensya, no? So, maghaharap po sila Digong diyan sa Quadcom. So, tingnan natin kung makapurma ba ito si Digong kay Carbonell. Dapat nga magtabi sila 'Di ba? Oo, sila yung magtabi. Magkakaalaman talaga. 'Di ba? So, abangan po natin 'yan. Kaabang-abang po ito. No? Oh. Ano daw? Ang normal si Pipin ko to Ito sheets ito itong tangang lalaking ito. Ang normal si BBM nyo. Normal naman talaga. Ang abnormal yung nyo sinusuportahan. 'Di ba? Oh. Tingnan ko nga yung mukha nito. Utang ina mukha. Ha? Utang ina mukha. Tadyakan ko yung mukhang ito Tagasang ka ba? Pag umpugin ko kayo ng asawa mo. Sabihin mo yung address mo. Putang ina mo ka. Ha? Putang ina mo ka. Hambalusin kita ng batuta. Bobo ka. Ha? Oh, Aldo Alarde. Putang ina mo. Baka pag sinipa kita sa liig, mabali yung buto-buto mo dyan. Ha? Ikaw ba to? Putang ina mo ka, magpipicture ka na nga lang, blurred pa. Wala ka bang pambiling cellphone? Bigyan kita. Animal ka? Ang pangit mo na nga, pinablurred mo pa yung mukha mo. Wala ka ba? Makaluma ba yung cellphone mo? Tarantado to Itong ganitong klaseng tao, ipapakain ko sa itong buong baso na to. Putang ina mo. Magko-comment ka na nga lang, mali-mali pa, pinapainit mo yung itlog ko Gago ka. So ayun mga pre, at least na topic na rin natin yung bumaliktad na garbage creator. Hindi naman vlogger yun isa po siyang garbage creator, which is ito nga, itong taong ito. No? Good luck sa'yo, boy. Huwag ka nang babalik sa amin, Bawal yung mga dugyot na katulad mo, amoy tae ka na rin, pag sinabing dutae, amoy tae, di ba? So, ayun lang po, no? Salamat sa mga sumama sa ating live ngayon.